So, steps in operating budget. Parang yung kwan lang din natin ito. Scientific model in solving a problem, no? Yung 5-step decision-making process. You have to identify yung problem and uncertainties. Yan. Para may masolve mo. Hindi mo alam kasi yung problema, hindi mo masolve. And then you obtain information. Mag-gather ka na ng data na kailangan mo. Then make prediction or mag-estimate ka about the future. Tataas bang economy ng Pilipinas? Taasan mo ang target mo na sales. Lalaki ba ang mga sahod ng mga CSU1s, mga faculty members? Ay, magbenta ka ng mga luxurious goods kasi yan, di ba? Tumataas ang kanilang taste. So, madami ang pera nila. Mag-predict ka, no? And then, you choose now yung best alternative. Okay? And then, implement, evaluate, and learn. So, babalik ulit sa una. You identify the problem again, and ulit yung 5 step. Okay? So, meron din tayo dito tinatawag na operating budget. Yan. Anyway, makikita naman natin ang pinagkaiba mamaya nito. Meron tayong financial budget. Yan. Dito, no? Yan. See? Yung operating budget, yan yung madami. Okay? So, yan yung pinaka-breakdown. And then, yung financial budget, yan na yung actually malakihan, no? Malakihan na yan na mga amounts, no? So, tingnan natin. Nagsisimula actually tayo sa revenue budget. Okay? Yan, no? Revenue budget. Ilan ba ang mabebenta mo or ilan ba ang services na i-offer mo? Ilang oras ba ang may bibigay mo? Ganon. So, that is your para matarget mo yung kita mo. Revenue. Revenue. Then, we have now yung production budget. Siyempre, based doon sa demand or expected mo na demand, yun ang ipoproduce mo. Okay? Kailangan mo rin ng inventory budget kasi nga, ending inventory budget, ilan ba yung dapat na maiwan after na mabentahan mo na yung regular customers, no? Mayroon kang buffer para lang kung hindi ka maka-operate agad next year, meron ka pa rin ibebenta tuloy-tuloy. Kaya may ending inventory budget. Okay, now, ito yung breakdown niya. Nandito pa rin yung direct materials, no? Then, direct labor, and of course, your overhead. So, pag pinagsama-sama kasi yan, yung direct material, labor, overhead, yan yung cost of goods manufactured, di ba? Oh. And then, kapag na-manufacture mo na, saan ka pa? O, di ibenta mo. So, meron kang cost of goods sold budget. Yan. Meron din siyempre yung mga separate pa na budgets, yung mga non-manufacturing, no? Kagaya ng R&D design cost budget. Kasi hindi pa naman yan product yung R&D, di ba? Hindi pa naman tayo mag-capitalize sa product pag R&D pa lang yung stage. Okay? Then we have marketing cost budget. Magkano ba ang gugugulin mo sa mga advertisement, free taste, mga promo, mga events para bilhin nila yung product mo, no? Mga club membership, ganon. And then, kapag gusto nilang bumili na, may free delivery ba? Yan, distribution cost. Okay, free delivery, free shipping ng LPG, Shopee, Lazada, may voucher, ganon-ganon, distribution cost budget. And then, of course, kapag pinagsama-sama mo lahat yan, di ba, yan may mga araw-araw, you can now make your budgeted income statement. Okay? Ito yung nagiging challenge minsan sa mga gumagawa ng feasibility studies. Hindi mag-match-match yung mga schedules nila hanggang sa budgeted income statement. Para bang magic. No? Mayroong magandang income statement pero yung details niya ay wala. Okay? Tuntok sa buwan. Kaduda-duda. Yan, okay? And then, of course, we have your capital expenditures budget. Ito naman kapag yung mga bibili ka ng mga fixed asset. Okay?
bibili ka ng lupa for your plant, bibili ka ng mga sasakyan, other equipment, fixtures, yan. Malakihan yan, no? So, i-budget mo rin. And then, of course, you have your cash budget. Sama-sama na dyan lahat ng kailangan mo na gastos, no? Magsimula sa available mo na cash. And then, magkano gastos mo sa lahat dito sa taas. And then, meron ka bang balak na buffer cash, yung reserve. Ayun. So, eventually, kung makompute mo na may sobra, you have to invest. Or, kung kulang, yun nga, magplano ka na, magtumawag ka na sa bangko na mangailangan ka ng pera. Okay? That is the use of cash budget. Okay? So, yung cash na yan pupunta sa balance sheet. And eventually, you can have your budgeted statement of cash flows. So, yun ang master budget, no? So, master ba? Master budget? Mahabang usapan ito, pero yun nga, binubuo mo yung puzzle, no? Itong puzzle na to pag na-solve mo at na-implement ng tama, kikita ka. Binubuo mo yung direksyon, no? Hindi ka na lang basta bara-bara ng mga katulad ng ibang mga nag-business, no? Gusto kong mag-business ng pansit. Oh, luto ng pansit, walang bumibili. Okay? Kahit wala na, basta masaya lang siyang magluto. Kainin naman nila lahat. Or, hindi naman nila tinitignan kung saan sila makamura sa mga ingredients, mga supplies. Yan. Sino ba yung expert dapat na kukunin ng mga staff, mga overhead. Okay? So, kaya nagpe-fail ang mga business dahil wala silang maayos na plan, which is, isa na dito yung technical aspect niya dito yung master budget. Okay? Napaka-importante ng master budget. Kahit saan class, no? Kahit saan. Maski sa mga project or programs ng government, dapat meron silang ganito, no? Financial plan. Okay? So, merong mga example dito. Yan. Gagawan nyo ng budget. O, yan, no? So, yung step 1 niya ay prepare the revenues budget. Madali lang yan kasi mag-multiply ka lang. Ilan ba ang sales at na magkano per unit. Yan. Kaya dito, yung revenue budget dito ay madali lang, oh. Casual daw ay 50,000 units at magkano isa? 600. Mahal, no? 30 million ang revenue dyan. Deluxe units, 10,000. 800 ang price, 8 million. So, ang total na kanilang expected na revenue ay 38 million. Okay? So, para dyan, gawin mo na yung production budget mo in units muna. So, ito yung formula niya, oh. Production budget in units ay ilan ba yung budgeted sales mo? Plus, kung meron kang target ending inventories. Less, kung meron ka ng dating stock. Yan. So, may plus minus lang yan. Kaya katulad dito, oh, budgeted nila na sales is 50,000, 10,000. Target nila na ending is 11,500. So, i-plus mo yan. Then, ang kailangan ay 61,10,500. Pero meron ng dati na stock na 1,500. Kailangan mo lang gumawa ng 60,000 units and 10,000 units. Okay? So, dahil dyan, ay pupunta ka na sa next step. Gawin mo na yung direct material usage budget, direct material purchases budget. Okay? So, kasi dito, kailangan kasi ng red oak and granite. Yan. Ito yung part na mas challenging kasi kailangan mong maging alert sa mga unit of measurement, no? Halimbawa, 60,000 units, pero kailangan niya ng 12 board feet and 6 feet naman yung isa. So, yung i-multiply mo ay dapat alert ka, no? Yan. Sa deluxe table, 10,000 units times 12 board feet and 8 square feet. Yan. So, yan yung quantity. So, kapag natapos mo yung quantity, syempre, i-multiply mo siya ngayon sa kanyang cost.
Magkano ba ang per board feet? Yan, no? $7, $10. Yan. May available, no? May available. To be purchased this period. Yan. Okay? Then you have now your direct materials to be used this period. Okay? Pero yan ba yung bibilihin mo ngayon? Hindi naman, no? Depende pa rin kung meron kang beginning units, meron kang ending units. Parang sa kwan lang din kanina. Sa tawag doon, production, no? Yan, no? To be used in production 840 sa Red Oak, And then may target ka na ending inventory, 80,000. Bakit ba kailangan ng target inventory? Malay mo lang kasi magkaroon ng delay sa delivery, no? Ng mga materials. Halimbawa, nagkaroon ng bagyo, o walang makapag-deliver dahil malakas ang ulan, malakas ang hangin, at least meron kang gagamitin pa. Okay? Or kung nasira halimbawa yung isang bridge, o kagaya sa Kabagan, o di iikot pa, malay mo, madedelay-delay, o di bawat delay class sa bawat company, kung time is of the essence bang tawag dyan, ay malaking perang mawawala, no? Pag nawalan ng kuryente, wala kang generator, ganun din. Kaya very sensitive, no? Yung mga ganyan. Kaya may buffer ka lagi. Then, meron ka namang beginning. Kung hindi mo naubos last time, ibig sabihin, hindi kayo gumagamit ng just in time, no? Ayan. So, kailangan mo lang bumili ng 850, no? 850,000 pa lang bibili mo. Dito sa granite, 400 square feet. Okay, and then i-multiply mo ngayon magkanong current na price. Yan. So, we have now 5,950,000 and 4 million. Total, na kailangang budgetan 9.950 million or halos 10 million. No? Okay, ngayon naman, pumunta tayo sa paano naman yung mga workers natin. Yung sahuran. Okay? So, madali lang din naman to kasi ganin doon lang naman, no? Ikukan mo sa oras na kanilang gugugulin. Yan. 60,000 units, 4 daw na direct labor hours kailangan. So, 240,000 hours, $20 per hour. You have 4.8 million. Doon sa kabila na product, 10,000 times 6, 60,000. Mahal, no? Ay parehas lang $20. Ang mahal naman ng sahod nila, 1,000 per hour, no? Grabe pala dito. So, 1.2 million. So, you have 6 million sa iyong direct labor. Okay, so hindi pa dyan natatapos ang istorya. Paano yung mga overhead naman? Yung mga kuryente mo, tubig, okay? Others, no, na mga materials. Okay, so pinakita lang dito na 300,000 direct manufacturing labor hours. Okay. Then 15,000 setup labor hours. Yan. So, ganun lang din naman. Sinabi nila na pwede kang mag-base sa activity-based budgeting. No? Mag-multiply ka lang din. Okay? Okay? Yan. Okay, you have now yung overhead budget. Okay? So, supplies, indirect labor, power, maintenance, yan. Fixed cost, may depreciation, supervision, power ulit, maintenance. Inabot ng tumataginting na 9 million na naman. Yan. And then, meron pa dito, sa machine naman. Yan. So, meron siyang setup, overhead cost, supply sa pag-setup, indirect manufacturing labor, power, depreciation, supervision, power, 12 million na naman. Yan. Okay? So, dapat ay hindi kayo magkamali class sa mga ganito kasi itong budget natin ay tuloy-tuloy yan, no? Connected to mga to. Parang nagsisimula ka sa journalizing hanggang sa matapos mo ng kung masipag ka mag-reversing entries, di ba? Parang ganon. And then, ending inventories budget. Yan. I-prepare mo din yan. Oh. So, ang ginagamit dito, FIFO method. First in, first out. Dito lang. Then, we have now yung cost of goods sold budget. Yan.
Alam nyo naman na ito, hindi naman na ito bago. Ang challenge dito, class, ay kung gawin nyo muna kasi yung, minsan sineseparate ito, yung cost of goods manufactured, no? May separate lapos siya na computation muna. Pero dito, in-incorporate na kasi. Beginning finished goods inventory, magkano yung nagastos this time? Yan, 10.8, 10.2, 80, 6 million, 12 million. Yan. Ang nagastos ngayon ay 28,280,000 sa paggawa ng mga goods. Okay? And then, i-plus mo yung beginning mo, we have available 28,926,000. Ibawas mo yung ending inventory, 4.4 lang na iwan. Ang cost mo na nabenta ay 24 something million. Okay? So, next na yung non-manufacturing cost. Actually, itong mga to ay more direct na itong mga to. Yan, no? Ito pala yung ano. Yung operating income. Pero may breakdown kasi, no? So, dito muna tayo sa Schedule 8. Yung non-manufacturing cost budget. Yan, no? Product design, 1,024,000. Marketing, yan. 3.8 ang total kasi variable and fixed. Distribution, 3.876. Diba, madali na lang? Kasi itong mga to ay more direct, mag-multiply ka. Okay? Then, gawin mo na yung income statement, i-collate mo lang naman na yung mga nagawa mong budget. Okay? So, ganun lang, no? Yung pinaka-challenge dyan hanggang sa kung meron ka pang available data, magawa mo yung balance sheet, cash flow statements. Okay?